Ang ugong ng humaharurot na bus ay dahan-dahang naglaho at ang naiwan na lamang sa pandinig ni Emar ay ang nakabibinging katahimikan ng Baryo Magdiwata. Isang katahimikan na hindi nakdudulot ng kapayapaan, kundi ng peg-isa. Bumaba siya. Dala ang nagisang beg na naglalaman ng kanyang madamit at ng bigat ng kanyang kabiguan mula sa Maynila. Ang hangin ay pamilyar amoy ngang basang lupa at nabubulok na dahon. May kaunting alat na dala mula sa dagat na hindi natutulog sa dikalayuan. Ngunit may iba. Tila mas naging makapal ang hangin, mas mabigat sa dibdib. Ang mga bahay na kahoy ay tila mas lalong kinuyang panahon. Ang mga bintanang tsapis ay parang mga matang nakapikit sa pagod dati. Ang lugar na ito ang kanyang kanlungan, ngayon para itong hawla. Salamat sa Diyos at nakauwi ka, anak. Ang tiningang kanyang ina, si Aling Marta, ang sumalubong sa kanya sa may pintuan. Mahigpit ang yakap nito, ngunit naramdaman ni Emar ang panginginig sa mga balikat ng ina. Okay lang po ako. Nay, kamusta po kayo? Hindi sumagot agad si Aling Marta. Hinila siya nito papasok sa bahay, sa maliit na sala kung saan tila hindi nagbabago ang ayos ng mamuebles. Ngunit ang mukha ng kanyang ina iyon ang nagbago. May manggaguhit ng pag-aalala sa paligid ng mga mata nito na hindi niya nakita noon. Ang kapatid mo, Emar, si Rico. Kumunot ang no ni Emar. Bakit po, ne? Anong nangyari kay Rico? Hindi pa siya umuwi. Nanginginig ang boses ng matanda. Kaninang umaga pa siya umalis para daw manguhang gagamba kasama nga kaibigan niya. Pero magdidilim na, wala pa rin siya. Napabuntong hininga si Emar. Ang pagod sa biyahe ay hinaluan ng pagkainis. Nay, naman, malaki na si Rico. 15 anyos na yon, baka sumama lang sa mga barkada niya sa kabilang baryo. Uwi rin yon. Pero hindi siya nagpaalam. Git ni Aling Marta. At kakaiba ang pakiramdam ko, Emar. Mula pa noong 1 linggo, parang may nagmamasid sa bahay natin tuwing gabi. Guni-guni niyo lang po yon. Nay, pilit na pinakalma ni Emar ang kanyang boses. Ito na naman sila. Ang makwento ng kababalagan na pilit niyang tinalikuran sa siyudad. Pagod lang po kayo. Hayaan niyo, pagdating noon, ako ang babato. Hindi na kumibo ang kanyang ina. Ngunit ang titik nito ay nanatiling balisa. Ang hapunan nila ay dinaan sa katahimikan. Ang kanin at pritong isda ay tila walang lasa sa panlasa ni Emar. Ang tanging maririnig ay ang kalansing ng kanilang magkubiertos at ang malakas na huningang makuligli sa labas. Pagkatapos kumain, dumiretso si Emar sa kanyang silid. Ang lumang kama ay umaldig sa kanyang pagiga. Pinikit niya ang kanyang mamata. Pilit na ibinawak siyang imahe ng bigo niyang amo sa Maynila at ang mukha ng nag-alalang ina. Nang malalim na ang gabi, isang tunok ang gumising sa kanya. Kaluskos. Nagmula ito sa labas ng kanyang bintana. Tila may kumakaskas sa dingding na yari sa kawayan. Pusa lang siguro, isip niya. O baka sangang punong bayabas na hinahampas ang hangin. Ngunit ang tunok ay hindi pangkaraniwan. May ritmo, ito. Tila sinasadya. Kaskas. 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 Tila may mahahabang kuko. Naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang batok kasabay ng pagtindig ng kanyang balahibo. Bumangon siya. Dahan-dahang sumilip sa siwang ng bintana. Ang bakuran nila ay naliligo sa maputlang sinang ng buwan. Walang tao. Walang hayop. Tanging ang anino ng mapuno na tila mabutuhang kamay na nakaamba. Nawala ang tunok. Napailing na lamang si Emar. Gutom at pagod lang to. Bumalik siya sa kama at ipinagpatuloy ang pagtulog. Isang malakas na sigaw ang gumising sa kanya kinaumagahan.
Hindi ito isang ordinaryong sigaw. Ito ay sigaw ng isang inang natuklasan ang pinakamatinding bangungot. Emar! Emar! Napatayo si Emar. Ang puso niya ay kumakabok ng napakabilis. Patakbo niyang tinungo ang silid ni Rico sa kabilang paning ng bahay. Naabutan niya ang kanyang ina na nakaluhod sa sahig, nanginginig at umiyak na nakaluhod sa sahig. Nanginginig at umiyak habang nakatitik sa isang sulok ng silid. Nay, ano pong nangyayari? Tanong ni Emar. Ang boses ay nakumpisa ng mangatal. Hindi siya makapagsalita. Nanginginih lamang ang kanyang daliri na nakaturo sa kamang kapatid niya. Agad na tiningnan ni Emar ang kama, blanko. Magulo ang kumot etunan, pero walang Rico. Isang pakiramdam ng ginhawa ang sandaling dumaan sa kanya. Akala niya ay may masamang nangyari. Nay, wala naman siya diyan. Baka umuwi na nga kagabi pero umalis ulit ng maaga, sabi niya. Sinubukang pagaanin ang loob ng ina kahit siya man ay kinakabahan na. Umiling si Aling Marta. Ang maluha ay patuloy sa pag-agos. Ang kanyang muha ay larawan ng purong sinda. Sa ilalim, pautal-utal niyang sabi, ang tinik ay halos isang bulong na lamang. Tumingin ka sa ilalim. Napabuntong hininga si Emar. Ngunit may kaba na ring gumagapang sa kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang lumuhod. Ang sahig na kawayan ay lumagitik sa kanyang bigat. Ibinaba niya ang kanyang sarili at sumilip sa ilalim ng lumang papak ni Rico. Ang kadiliman sa ilalim ng kama ay halos kumpleto. Ngunit sa mapusaw na liwanag na nagmumula sa bintana, may naaninag siyang isang anyo, hindi tao ang nandun. Isang katawan. Pero katawan ng punong saging. Mula sa puno hanggang sa dulo, may haba itong isang teenager na lalaki. Magaspang ang pagkakaputol, ngunit ang hugis ay hindi may pagkakaila. At ang nagpatigil sa pahinga ni Emar ay ang damit na nakasuot dito. Ang paboritong t-shirt ni Rico na may kupas na print ng isang banda. Ang luma nitong shorts na may mansangang pintura sa hita. Nakapatong ito run. Payapa, sa ilalim ng kama kung saan dapat natutulog ang kanyang kapatid. Tila may bumara sa kanyang lalamunan. Ang makuwento ni Lola Elena na palagi niyang isinasantabi. Ang mapamahin na tinawanan niya. Ang maaswang na kumukuha raw ng tao at nakiiwan ng puno ang saging bilang kapalit. Ang lahat ng iyon ay bumalik sa kanya sa isang nakakakilabot na sandali. Ang alamat ay hindi na alamat. Nakahandusay ito sa kanyang harapan. Sa isang iglap, ang takot ay napalitan ng isang mabangis na galit. Galit sa kung sino man o ano man ang gumawa nito. Hayop, siga niya. Hinila niya ang punong saging palabas. Mabigat ito. Mas mabigat kaysa sa inaasahan niya, at ang balat nito ay malamig at mamasa-masa sa kanyang mga kamay, amoy lupa at nabubulok na halaman. Walang pag-aalinlangan niyang dinala ito patungo sa bintana at hinagis palabas. Lumaga pa ito sa maputik na lupa sa kanilang bakuran, isang katawang tao na gawa sa halaman, isang kalapastanganan sa liwanag ng araw, at doon niya napansin. Isang linya ng maitim na putik ang gumuguhit mula sa bintana, patawid sa sahig na kawayan kung saan nakaluhod ang kanyang ina kanina, at papunta sa direksyon ng madilim na gubat sa likod ng kanilang bahay. At sa putik na iyon, malapit sa pasimanong ng bintana, nakabakas ang isang yapak. Hindi yapak ang tao, hindi rin yapak na ordinaryong aso. Malaki ito, mabangis, at ang makuko ay bumaon ng malalim sa kahoy na palapag na parabang nakmamay-ari ng bigat na hindi pangkaraniwan at isang layuning hindi nabibilang sa mundong ito.
Bumalik si Emar sa kanilang bahay na dala ang bigat ng isang bagong uri ng takot, isang takot na may anyo, may kulay at may titik. Ang 2 bulang tuldok na iyon ay hindi guni-guni. Alam niya iyon sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Pagpasok niya sa bahay, ang amoy ng nilulutong pagkain ang sumalubong sa kanya. Isang amoy na dapat sanay nagbibigay ng ginhawa, ngunit sa pagkakataong iyon, tila mali. Naabutan niya sa kanilang kusina si Aling Nena, ang kanilang kapitbahay. Nakatayo ito sa tabing kalan. Hinahalo ang isang palayo ng mainit na lugaw. Ang kanyang ina, si Aling Marta, ay nakaupo sa hapak, nakatingin sa kawalan, ngunit may kaunting kulay na sa kanyang mukha. Si Aling Nena ay isang babaeng nasa mga 50 anyos. May malumanay na ngiti at mga matang laging mukhang nag-alala para sa iba. Siya ang unang nag-abot ng tulong kapag may nakakasakit. Ang unang nagbibigay ng pagkain kapag may problema. Siya ang ehemplo ng isang mabuting kapitbahay. Amar, mabuti nandito ka na, bati ni Aling Nena. Ang kanyang boses ay malambing at puno ng pag-alala. Nag-alala kami sa iyo. Nagluto ako ng lugaw para sa inyo. Kailangan ninyong kumain para lumakas. Lumapit ito at inabutan si Emar ng isang mangkok. Mainit ito at mabango. Sa ilalim ng normal na sitwasyon, magpapasalamat si Emar. Ngunit ngayon, ang bawat galaw, bawat salita, ay tila may ibang kahulugan. May nahanap ka ba, anak? Tanong ng ina niya, ang boses ay basak. Umiling si Emar. Hindi inaalis ang tingin kay Aling Nena. Wala po. Ne, gubat lang. Nako, Diyos ko. Bulong ni Aling Nena at nag-antanda ng krus. Kawawang bata si Rico. Napakabait pa naman nun. Palagi yung tumutulong sa akin makbuhat ng mapinamili ko. Nakwento pa ito ng mamasasayang. Alaala tungkol kay Rico. Makuwentong nakpagaan sana ng loob kung hindi lang dahil sa bigat na nararamdaman ni Emar. Ang kabaitan ni Aling Nena ay tila isang malaking kumot na bumabalot sa tensyon sa loob ng bahay. Naging sandalan ito ang kanyang ina, isang balikat na mayayanig sa pag-iya. Para kay Emar, ang kabaitang iyon ay nakakairita. Masyadong perpekto, masyadong nasa oras. Sa isang sulong sala, nakaupo ang kanyang lola Elena sa paborito nitong silang tumba-tumba. Hindi ito kumikibo. Nakatitik lamang ito, hindi kay Emar o sa ina nito, kundi diretso kay Aling Nena. Ang mga kamay nito ay mahigpit na nakahawak sa isang rosaryo. Ang mga butil ay dahan-dahang gumagalaw sa pagitan ng kanyang madaliri. Walang emosyon ang mukha ang matanda, ngunit ang kanyang nga mata ay matalas na parang kutsilyo. Naramdaman ni Emar ang iritasyon. Bakit ganon na lamang ang tingin ng kanyang lola? Si Aling Nena na nga lang ang tumutulong sa kanila. Pero tila hinuhusgahan pa ito. Salamat po, Aling Nena, pilit na sabi ni Emar. Tinanggap ang mangkok ng lugaw. Pero pagod po ako, mamaya na po ako kakain. Sige, iho, magpahinga ka, malumanay na sagot nito. Huwag kayong mag-alala, Marta, sabi nito sa kanyang ina, ipagdarasal ko si Rico. Makikita mo, babalik din siya. Malakas ang pananampalataya ko sa Diyos. Tinapi ni Aling Nena ang balikat ng kanyang ina bago ito nakpaalam at umalis. Ang pag-alis nito ay nag-iwan ng isang katahimikang mas nakakabingi kaysa kanina. Nang masigurong wala na si Aling Nena sa pandinik, bumaling si Emar sa kanyang lola. Lola, bakit po ganon ang tingin ninyo kay Aling Nena? Mabuti po ang pakikitungo niya sa atin. Huminto sa pag-ugoy ang silyang tumba-tumba. Dahan-dahang itinaas ni Lola Elena ang kanyang ulo at ang nga mata nito ay sinalubong ang nga mata ni Emar. Mayroong lungkot at babalasam nga iyon. Mag-ingat ka sa kanya. Apo, bulong nito.
Ang tinik ay halos hangin na lang. Bakit po? Dahil mabait siya. Sarkastikong tanong ni Emar. Umiling ang matanda. Hindi. Huminto ito. Tila nag-isip kung itutuloy pa ba ang sasabihin. Pagkatapos ng ilang saglit, nagsalita itong muli. Ang bawat salita ay mabigat at punong kahulugan. Amoy lupa ang hininga niya. Napakunot ang nuni Emar. Ano pong ibig ninyong sabihin? Amoy lupa. Ulit ng matanda. Parang hininga ng isang taong kinuha mula sa libingan. Napailing na lang si Emar. Ang konting pasensya na natitira sa kanya ay tuluyan ng nawala. Lola naman. Baka naamoy nyo lang po yung niluluto niya. Matanda na po kayo, la. Kung ano-ano na ang naisip nyo. Hindi na niya hinintay ang sagot ng matanda. Tumalikot siya at pumasok sa kanyang silid. Dala ang mangkok ang hindi pa nagagalaw na lugaw. Isinara niya ang pinto. Pilit na iwinawaksi ang pulang mata sa gubat at ang kakaibang babala ang kanyang lola. Para sa kanya, mas madaling paniwalaan na nagiging ulyanin na ang kanyang lola kaysa tanggapin ang isang katotohanang napakalayo sa katinuan. Ngunit habang nakaupo siya sa dilim ng kanyang kwarto, hindi niya maiwasang isipin ang sinabi nito. Amoy lupa ang hininga niya. Lumipas ang 2 araw na tila isang mahabang gabi. Ang pagkawala ni Rico ay parang isang makapal na hamok na bumalot sa kanilang bahay, ginagawang mabigat ang bawat paghinga. Si Aling Marta ay palaging umiiyak. Si Lola Elena ay palaging tahimik na nagdarasal. At si Emar ay palaging nagagalit, isang galit na wala siyang mapakbuntunan. Sa 3 araw, kumalat ang balita. Hindi lang si Rico ang nawawala. Si Mang Cardo, isang mangingisda na nakatira malapit sa dalampasigan, ay hindi na rin umuwi mula sa pangingisda 2 gabi na ang nakalipas. Ang kanyang bangka ay natakpuang nakasatsat sa buhangin. Walang tao, tanging ang malambat na gusot at ilang pirasong isda na nagsisimula ng mabulok. Ang pag-alinlangan sa baryo ay biglang naging tunay na takot. Ang dating mabulungan sa matindahan ay naging hayagang pag-usap sa kalsada. Ang mapinto ay mas magang isinasara. Ang nga bata ay hindi na pinapalabas kapag papalubok na ang araw. Dahil sa pressure, napilitan si Kapitan Berto na magpatawag ng isang pulong sa barangay hall. Ang maliit na espasyo ay siksikan ng mataong may mga mukhang puno ng pangamba at hinala. Nandun si Emar, nakatayo sa isang sulok, pinagmamasdan ang lahat. Mga kababaryo, nagsimula si Kapitan Berto. Ang kanyang boses ay umaaling-aungaw sa loop ng bulwagan. Sinubukan niyang magtunok na kalmado at may kontrol. Nakarating na sa akin ang balita tungkol kay Mang Cardo. Nakakalungkot, ngunit hindi tayo dapat magpadala sa takot. May mga masasamang loop na gumagala ngayon. Marahil ay mapirata mula sa kabilang isla o isang grupo ngang magnanakaw mula sa bayan. May nagreklamo mula sa mga tao. Kapitan, paano niyo nasabi? Yung pamangking ko, nakakita raw malaking gasong gitim malapit sa ilog. Sinundan itong isa pa. Tama. At yung manok ng kumare ko, natakpo ang patay. Tuyo ang dugo. Ngumisi si Kapitan Berto. Aso, manok, huwag kayong magpapadala sa mga pamahiin. Ang kailangan natin ay proteksyon. Ang kailangan natin ay pondo para makapag-hire tayo ng dagdag na mga tanot at makabili ng mas magagandang armas. Doon na sumingit si Emar. Hindi na niya napigilan ang sarili. Pondo? Malakas na tanong niya. Lumakat siya patungo sa gitna. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. O baka pondo para sa bulsa mo, Kapitan? Naging pula ang mukha ni Kapitan Berto. Anong sinasabi mo? Bata ka. Ang sinasabi ko, 2 tao na ang nawawala, pero ang iniisip mo pa rin ay pera.
At anong sabi mo, mga pirata? Paano nila nakuha si Rico mula sa loob mismong bahay namin nang walang nakakakita? Matapang na tanong ni Emar. Abay, bastos ka. At bakit mo laging tinatanggihan ang posibilidad na may ibang bagay na nangyayari dito? Patuloy ni Emar. Ang boses niya ay lalong lumalakas. Dahil ba may alam ka na hindi namin alam? O dahil ba may tinatago ka, Kapitan? Ang akusasyon ay binitawan sa hangin. Mabigat at mapanganib. Nakagulo ang matao. Si Kapitan Berto, sa sobrang galit, ay bumaba mula sa entablado at akmang susuntukin si Emar. Inawat silang matanot. Umalis ka dito. Sigaw na Kapitan. Nangginginig sa galit. Bago pa kita ipakulonggi sa pambabastos sa autoridad. Walang salitang umalis si Emar. Ngunit ang tingin niya ay nagsasabing hindi pa tapos ang laban. Pag-uwi niya, ang galit ay napalitan ng isang mapait na pakiramdam. Wala siyang kakampi. Walang naniniwala sa kanya maliban sa isang matandang babae na ang mga babala ay parang mga buktong. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Emar. Nagpasya siyang magbantay. Kumuha siyang isang ita na kinakalawang at umupo sa isang bangko sa labas ng kanilang bahay. Sa ilalim ng isang solong bumbilya na nagbibigay ng kaunting liwanag, ang gabi ay tahimik. Masyadong tahimik. Bandang hating gabi, nang ang antok ay nagsisimula ng dumalaw, narinig niya ito. Isang sigaw. Hindi ito sigaw ng tao. Ito ay isang tunog na nagmumula sa himpapawid matinis, masakit sa tainga at puno ng takot. Isang sigaw na tila pinunit mula sa lalamunan ng isang nilalang na hindi dapat lumilipad. Sinundan itong isang tunog na nagpatindik sa lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Isang malakas, mabilis na pagpagaspas. Hindi ito pagaspas ng ibon o paniki. Ito ay tunog ng isang bagay na malaki, mabigat, at makapangyarihan na pumapalaot sa kalangitan. Wek, wek, wek. Ang tunog ay mabilis na naglaho, papalayo sa baryo. Napatayo si Emar, hawak ng mahigpit ang itak. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Ang sigaw ay nakmula sa direksyon ng bahay ni Kapitan Berto. Walang pag-aalinlangan. Tumakbo siya. Tumakbo siya ng mas mabilis kaysa dati. Ang putik ay tumatalsik sa kanyang nga paa. Ang bawat bahay na madaanan niya ay madilim at tahimik, na parabang walang ibang nakarinig sa karahasang naganap sa himpapawid. Nang marating niya ang bahayng kapitan, isang nakakakilabot na tanawin ang sumalubong sa kanya. Ang pintuan sa harap, nagawa sa matibay na kahoy, ay nakabukas ng maluwag na parabang sinipang ng isang puwersang hindi kapanipaniwala. Isang bisagra nito ay tanggal na. Dahan-dahan. Itinaas niya ang kanyang itak at pumasok sa dilim. Kapitan? Tawag niya. Ang boses ay nanginginig. Walang sagot. Ang sala ay isang kaguluhan. Ang maupuan ay nakatumba. Ang mesa ay basag. May mapira-pirasong bubog sa sahig. At sa gitnang sahig, sa ilalim ng sinag ng buwan na tumatagos mula sa bintana, may gabakas, malalalim na kalmot na parabang gawa ng isang dambuhalang hayop ay nakaukit sa sahig na gawa sa kahoy. At sa tabi ng kalmot na ito, isang maitim at malapot na likido ang kumikinang sa dilim. Dugo, isang malaking padang dugo, ngunit walang katawan, walang Kapitan Berto. Tanging ang basak na pinto, ang magulong sala, at ang nag-iimbitang katahimikan ng isang bahay na nilisang ng buhay. Ang katahimikan sa bahay ni Kapitan Berto ay mas nakakabingi kaysa sa sigaw na narinig ni Emar kanina. Ang amoy ng dugo ay nanunot sa hangin, mabigat at metaliko. Ang eksen ng ito ang sirang pinto, ang kalmot. Ang dugo ay hindi gawang tao. Hindi gawang pirata.
hindi gawang magnanakaw. Sa sandaling iyon, lahat ng pag-alinlangan ni Emar ay gumuho. Ang lahat ng lohika at pangangatwiran na dala niya mula sa siyudad ay walang silbi sa harap ng karahasang ito. Ang makuwento ni Lola Elena, ang mababala, ang mapulang mata sa gubat, lahat ay totoo. At sa pagtanggap ng katotohanan iyon, isang bagong uri ng takot ang pumalit sa kanyang galit. Isang takot na malamig at gumagapang dahil ang kalaban ay hindi niya naiintindihan. Dali-dali siyang tumakbo pabalik sa kanilang bahay. Ang bawat anino ay tila isang nag-abang na panganib. Hindi na siya kumatok. Pabalang niyang binuksan ang pinto. "Lola," sigaw niya. Ang kanyang hininga ay putol-putol. Nagising ang kanyang ina, ngunit ang mata ni Emar ay nakatuon lamang sa matandang babae na dahan-dahang bumabangon mula sa kanyang higaan sa sala. "Nawawala si Kapitan Berto," sabi ni Emar. Ang boses ay desperado. May kumuha sa kanya. "Nakita ko yung bahay niya, yung dugo. Lola, kailangan niyo nang sabihin sa akin ng totoo ano ang nangyayari sa baryo natin." Hindi nagulat si Lola Elena. Sa halip, may lungkot sa kanyang mata na parabang matagal na niyang hinihintay ang tanong na ito. "Halika, apo," sabi nito. At iginiya siya papunta sa maliit nilang altar. Sinindihan nito ang isang kandila. Sa nanginginig na liwanag nito, ang mukhang matanda ay tila mas lalong humukom. "Ang gumagala sa ating baryo ay isang sumpa," mahinang sabi ni Lola Elena. Isang sinaunang kasamaan na matagal nang natutulog. Tinatawag ito nga ninuno natin na asong gabi. Isa itong anyo na aswang. Isang tagapagbantay. Isang mangangaso. "Aswang?" Halos pabulong na ulit ni Emar. Ang salita ay tila banyaga sa kanyang labi. Isang salita mula sa mga kuwentong pambata na ngayon ay nakakaroon ng laman at dugo. Hindi ito isang ordinaryong aswang na kumakain lamang naman, patuloy ng matanda. Ito ay isang tagapahasing lagnat, isang lason, ang yanggaw. Ang sinumang makalmot o makagat nito, ang sinumang matalsikang ng laway nito, ay nagiging katulad din niya. Naramdaman ni Emar ang panlalamig na gumapang sa kanyang buong katawan. Kaya ba may mga nawawala? Hindi sila kinakain. Hindi agad. Sagot ni Lola Elena. Kinukuha sila. Tinatago. Hinihintay na ang lason ay kumalat sa kanilang buong katawan hanggang sa ang kanilang kaluluwa ay mamatay at isang halimaw ang isisilang. Ang imahe ni Rico, mag-isa sa dilim, na unti-anting nagbabago ang kaisipang iyon ay parang isang suntok sa sikmura ni Emar. Paano natin ito lalabanan? Tanong niya. Ang boses ay punong desperasyon. May paraan ba? Tumango si Lola Elena. Ang gajimat na suot mo. Automatikong hinawakan ni Emar ang kwintas sa kanyang lik. Bahagya itong mainit-init. Iyan ay pag-ari ng iyong ama, sabi ngang matanda. Ang iyong ama, Emar, ay hindi isang ordinaryong magsasaka. Isa siyang tagapagtanggol, katulad ng kanyang ama at ng ama ng kanyang ama. Nasa dugo ninyo ang kakayahang labanan ang dilim. Ang agimat na iyan ay pinabanalan ng nga dasal at ng dugo ating nga ninuno. Ito ang iyong kalasak. Pero paano ko ito gagamitin? Isa lang itong kuwintas. Hindi ito isang simpleng kuwintas, sabi ni Lola Elena. Ito ay sisidlan ng pananampalataya. At kailangan mong gisingin ang kapangyarihan nito. Itinuro sa kanya ng matanda ang isang lumang dasal. Nga salitang Latin na hindi maintindihan ni Emar. Nga salitang parang tunong ng sinaunang wika. Bikasin mo ito ng may pananalik, apo. Isipin mo ang iyong ama. Isipin mo ang iyong kapatid. Ang iyong pananampalataya ang magbibigay buhay dito.
Nag-alinlangan si Emar. Pakiramdam niya ay sa siyang hangal. Bumibikas ng nga salitang walang kahulugan sa gitnang gabi. Ngunit nang makita niya ang determinasyon sa mga matang kanyang lola at sa kawalan ng ibang pag-asa, sinubukan niya, Corpus Christi, Salvame, Sanguis Christi, Inebriame. Sa una, ang kanyang boses ay nanginginig. Ngunit habang inuulit niya ang masalita, may nagbago. Naramdaman niya ang pag-init ng mabutil na kahoy sa kanyang dibdib. Hindi na ito basta init lang, ito ay isang init na tila may buhay. Gumagapang mula sa kuwintas papasok sa kanyang balat. Aqua lateris Christi, lavame. Biglang nagliwanag ang maitim na butil. Isang maputlang asul na liwanag ang bumalot sa kuwintas na nagbigay anino sa kanilang mamuha sa dilim. Ang liwanag ay tumagal lamang ng ilang segundo bago ito humupa. Pagkatapos nun, ang kuwintas ay naging ordinaryo muli, ngunit ang init ay nanatili. Napahawak si Emar sa kanyang dibdib, gulat at hindi makapaniwala. Nakinig ito sa iyo, bulong ni Lola Elena. May ngiting ang pag-asa sa kanyang labi. Kasabay nun, isang mahinang kaluskos ang narinig nila mula sa ilalim ng higaan ng matanda. Isang tunong ang kahoy na kumikiskis sa semento. Napatingin si Emar dun, handa sa anumang panganib. Dahan-dahang yumuko si Lola Elena at hinila palabas ang isang bagay. Isang baul na gawa sa maitim na kahoy. Maliit lang ito at luma na. Binuksan niya ito. Sa loop, nakapatong sa isang pulang tela ay dalawang bagay. Isang lumang kuwaderno na nababalutan ng balat at isang ngipin. Isang pangil na naninilaw at mas malaki kaysa sa pangil ng kahit anong aso na nakita na ni Emar. Matulis ang dulo nito at may mga gasgas na tila galing sa isang matinding labanan. Ang talaarawan ng iyong ama, sabi ni Lola Elena. Iniabot ang kuwaderno kay Emar at ang patunay ng kanyang huling laban. Ang bigat ng lumang kuwaderno sa kamay ni Emar ay hindi lang dahil sa kapal ng pahina nito. Dala nito ang bigat ng isang buhay na hindi niya kailanman nakilala ang buhay ng kanyang ama bilang isang mandirigma ng anino. Umupo siya sa hapagkainan sa ilalim ng liwanag ng kandila habang ang kanyang lola ay tahimik na nakbabantay sa di kalayuan. Ang kanyang ina ay bumalik na sa silid, ngunit alam ni Emar na hindi rin ito makatulog. Dahan-dahan niyang binuklat ang kuwaderno. Ang mga pahina ay naninilaw at marupok na sa katagalan. Ang sulat kamay ng kanyang ama ay pamilyar ngunit seryoso. Malayo sa mga alaala ni Emar ng isang masayahing magsasaka. Ito ang sulat ng isang sundalo. Ang maunang pahina ay naglalaman ng drawing ng iba't ibang uri ng halaman na may matala kung paano gamitin ang maito bilang lunas o lason laban sa manilalang ng gabi. Bawang na isinasabit hindi para itaboy, kundi para makita ang kanilang anino. Asin na kapag ibinuhos ay sinusunok ang kanilang balat. Langis ng niyo na pinahaluan ng mga dinigdik na ugat na kapag ipinahit sa katawan ay nagiging isang baluting hindi nila kayang hawakan. Ito ang siyensya ang kanilang pakikidigma. Isang kalamang ipinasa sa bawat henerasyon. Para kay Emar, na lumaki sa mundong teknolohiya at siyensya, ang pagbabasa nito ay parang pag-aral ng isang nawawalang sibilisasyon. Habang lumalalim siya sa pagbabasa, ang mga tala ay nagiging mas personal, mas madilim. 12 ng Mayo, isa na namang manok ang natakpuang tuyo sa sityo. Sinabi ni Itay na papalapit na naman siya. Ang amoy ng kamatayan ay muling bumabalot sa hangin ng Magdiwata. 19 ng Mayo, nakita namin ang bakas niya malapit sa ilog. Malaki, mas malaki kaysa sa huling pagbisita niya. Nagiging mas malakas siya. Nagiging mas walang ingat. Ang gutom ay
ginagawa siyang mapangahas. Binasa ni Emar ang tungkol sa Yanggaw. Inilarawan ito ang kanyang ama hindi bilang isang halimaw na may isang tiyak na anyo, kundi isang sakit, isang sumpa. Itatu, ang orihinal na nilalang ay isang aswang na nagtataglayang lason sa kanyang lawe. Ang pangunahing layunin nito ay hindi lang kumain, kundi magparami. Lumikang isang angkan ng maalagad na sunod-sunuran sa kanya. Inilarawan ng kanyang ama ang isang malagim na gabi. 20 taon na ang nakalipas kung saan ang Yanggaw ay sumalakay sa baryo. Hindi ito nag-isa. May kasama itong 3 pangbagong gawang aswang dating taga-baryo na naging biktima nito. Isang gabingang sigawan, dugo at takot. Nakalaban namin sila sa plantasyon ng niyok. Si Mang Isko ay kinuha. Si Tia Nelia ay nasugatan. Ang lakas nila ay hindi kapani-paniwala. Hindi sila nasasaktan ng itak. Ang tanging paraan ay ang buntot pagi na may bendisyon at ang madasal na itinuro ni Itay. Ang talaarawan ay naging isang kwento ng isang digmaan. Isang digmaang itinago mula sa karamihan sa baryo. Ang kanyang ama, ang kanyang lolo, at ilang piling kalalakihan ang bumuo ng isang grupo para tugisin ang halimaw na ito. Natakpuan nila ang pinagtataguan nito, isang kuweba sa likod ng talon. Sa loop, nakita nila ang iba pang mabiktima. Nakagapos, nasa estado ngang pagbabagong anyo. Isang nakapangingilabot na tanawin. Ang huling mapahina ay naglalaman ng salaysay ng kanilang panghuling pag-atake. Sinugot namin ang kuweba sa kabilugan ng buwan. Ang orihinal na Yanggaw ang aming target. Ang sabi ni Itay, kapa namatay ang puno, mamamatay din ang mga sanga. Naglaban kami. Ang pangil nito ay tumama sa braso ko. Ngunit dahil sa agimat, hindi tumagos ang lason. Nasukol namin siya sa tulong ng dasal at ng apoy. Nagapi namin ang halimaw. Isang pakiramdam ng tagumpay ang sumilay sa dibdib ni Emar. Nagtagumpay sila. Ngunit bakit bumalik ito? Binuklat niya ang susunod na pahina. Ang sulat kamay ay naging magulo. Tila isinulat ng nakmamadali. Napatay namin ang 3 alagad, ngunit may isang babae. Nagmakaawa siya. Sinabi niyang hindi niya ginusto ang nangyari, na napilitan lang siya. Naawa ang ilan sa amin. Habang nagtatalo kami, nakatakas siya. Tumakbo siya, papasok sa gubat. Hinabol namin siya ngunit nawala siya sa dilim. Hindi na namin siya nakita. Ang puso ni Emar ay nagsimulang kumabuh ng mas mabilis. Isang nakaligtas. Binuklat niya ang huling pahina ng talaarawan. Halos wala ng sulat. Tila sinubukan ng kanyang ama na isulat ang isang huling babala bago niya itinago ang kwaderno. Ang tinta ay kumalat at ang ibabang bahaging pahina ay punit na parabang sinadyang tanggalin. Tanging isang linya ng sulat ang natira, nanginginig at halos hindi na mabasa na nakasulat sa pinakaibabang bahagi. Isang pangungusap na nag-iwan ng yelo sa mga ugat ni Emar. Ang lason ay nasa lunas. Mag-ingat sa nag-alaga. Ang lason ay nasa lunas. Mag-ingat sa nag-alaga. Ang masalitang iyon ay umaling-aungaw sa isipan ni Emar. Isang sirang plaka na paulit-ulit na tumutuktok. Hindi na siya nakatulo ng gabing iyon. Ang kuwadernong kanyang ama ay nagbigay ng mga kasagutan. Ngunit nag-iwan din itong isang buktong na mas nakakatakot kaysa sa mismong halimaw. Sino ang nag-aalaga? Sino ang lunas? Kinamagahan. Ang baryo ay nasa estadong takot na may halong pagluluksa.
Ang balita tungkol sa sinapit ni Kapitan Berto ay kumalat na parang apoy, ngunit walang katawan. Kaya ang mahaka-haka ay sari-sari. May nagsasabing tinabuhan na nito ang mautang. May nagsasabing kinuha na itong nga kaaway sa politika. Pero alam ni Emar ang totoo. Naupo siya sa kanilang balkonahe. Hawak ang malamig na tasang kape. Pinakmamasdan ang mataong dumadaan. Ang bawat isa ay isang posibleng biktima. Ang bawat isa ay isang posibleng suspek. Ang kanyang pananaw sa tahimik na baryo ay tuluyan ng nakbago. Ito ay isang lugar na may sugat. Isang sugat na muling bumubuka. Sino ang nag-alaga? Ang isip niya ay naglakbay. Si Aling Marta, ang kanyang ina, ay abala sa pag-alaga sa kanila. Ngunit ang pag-alaga nito ay punong pagmamahal at takot. Si Lola Elena, ang kanyang lola, ay nag-aalaga sa kanilang espiritual na kaligtasan. Ngunit ang pag-alaga nito ay isang babala. At si Aling Nena, ang mabuting kapitbahay, ang laging may dalang pagkain, ang laging may handang balikat para iyakan, ang laging nag-aalaga. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa gulugot ni Emar. Hindi. Impossible. Pilit niyang iwinaksi ang ideya. Si Aling Nena ay ang pinakamabait na taong kilala niya sa baryo. Ang hinalaang siya ay parang hinalaang isang anghel. Ngunit ang masalitang kanyang ama ay bumalik. Mag-ingat sa naalaga. At ang masalita ng kanyang lola, amoy lupa ang hininga niya. Nakumpisa siyang ikonekta ang matuldok. Ang manawawala si Rico, si Mang Cardo, at marahil pati si Kapitan Berto. Ano ang pagkakapareho nila? Naalala niya. Bago mawala si Rico, nagdala si Aling Nena ng merienda para sa kapatid niya. Noong isang linggo, nakita niya si Aling Nena na nag-abot ng isang supot ng gulay kay Mang Cardo sa may tabing dagat. At si Kapitan Berto, noong arawng pulong bago maganap ang gulo, nakita niya si Aling Nena na kinakausap ito. May iniabot na isang maliit na boteya. Gamot daw sa ubo, narinig niyang sinabi nito. Ang lason ay nasa lunas. Ang hinala ay isang maliit na binhi na biglang tumubo at naging isang dambuhalang puno sa kanyang isipan. Ang lahat ng kabaitan ni Aling Nena ay biglang nakaroon ng isang madilim na kulay. Ang mangiti nito ay tila naging isang maskara. Ang mayakap nito ay tila naging isang bitak. Kailangan niyang patunay. Nang gabing iyon, hindi siya natulog. Nagtago siya sa dilim ngang kanilang bakuran, sa likod ng isang malaking puno nga aratiles, kung saan tanaw niya ang maliit na kubo ni Aling Nena. Ang bahay nito ay simple lang. May maliit na hardin ng mahalamang gamot sa harapan. Isang perpektong tirahan para sa isang simpleng matandang babae. Lumipas ang ilang oras. Ang ilaw sa bahay ni Aling Nena ay namatay. Nahintay si Emar. Bandang 11:00, bumukas ang pinto nito. Lumabas si Aling Nena. Ngunit hindi siya nakapangtulog. Ang suot niya ay isang maitim na damit. Lumingalinga ito sa paligid. Ang magalaw ay mabilis at sigurado. Hindi galaw ang isang matandang may rayuma. Nang masigurong walang nakakakita, nagsimula itong maglakad. Hindi papunta sa kalsada, kundi papunta sa likuran, sa direksyon ng isang luma at abandonadong kamalik na ginagamit dati para sa makopra. Ang puso ni Emar ay halos bumasak sa kanyang dibdib. Dahan-dahan, sinundan niya ito. Bawat hakbang niya ay maingat. Iniiwasan ang matuyong dahon na maaring lumihang ingay.
Ang agimat sa kanyang lig ay bahagyang umiinit na parabang nagbibigay ngang babala. Nakarating si Aling Nena sa kamalik. Inilibot niya ang paningin sa huling pagkakataon bago pumasok sa sirang pinto at isinara ito. Nahintay si Emar ng ilang minuto bago dahan-dahang lumapit. Ang kamalik ay gawa sa yero at malumang tabla. May isang maliit na butas sa dingding, sapat para makasilip ang isang mata. Nilapit niya ang kanyang muha sa butas. Ang hangin mula sa loob ay amoy kalawang, alikabok, at isang bagay na matamis at nakakasuka. Sa una, dilim lang ang kanyang nakita. Ngunit habang nasasanay ang kanyang mata, isang eksena mula sa pinakamalalim na bangungot ang nabuo sa kanyang harapan sa ilalim ng liwanag ng isang solong lampara. Si Aling Nena ay nakatayo sa gitnang kamalik. Sa harap niya, nakatali sa isang poste, ay si Mang Teban, ang isa sa mga tanod ng baryo. Buhay ito. Ngunit ang mamata ay nanlalaki sa takot at may busal ang bibig. At pagkatapos ay ginawa ni Aling Nena ang isang bagay na hindi kailanman mabubura sa isipan ni Emar. Dahan-dahan, itinaas nito ang kanyang ulo. Ang kanyang panga ay tila lumuwak sa isang paraang hindi natural. At mula sa kanyang bibig, isang mahaba, itim, at malaahas na dila ang lumabas. Sa dulo ng dilang iyon ay tumutulo ang isang itim at malapot na likido. Ito ang dilaan, isang aswang. At sa isang sulong kamali, sa ibabawng gunton ngang matuyong dahon ng niyog, may isa pang katawan na nakahiga, nakagapos at walang malay. Payat ito at may pamilyar na gupit ng buhok. Si Rico, ang hangin ay tila naubos sa baga ni Emar. Ang kanyang matuhot ay nanghina at kinailangan niyang sumandal sa dingding ng kamalik para hindi bumagsak. Ang eksena sa loob ay isang purong bangungot. Ang babaeng nakaalaga sa kanila, ang babaeng may malumanay na ngiti, ay isang halimaw na nakabalat kayo. Sa loob, nilapitan ni Aling Nena si Mang Teban. Ibinuka nito ang kanyang bibig sa isang paraang hindi na pangtao at ang mahabang dilang itim ay dahan-dahang gumapang patungo sa mukha na pupumiglas na tanod. Isinubo ni Aling Nena ang dulo ng kanyang dila sa bibig ni Mang Teban. Ipinapasa ang lason, ang sumpangang, yanggaw. Ang maugat salik ni Mang Teban ay nangitim. Ang kanyang maamata ay nanlaki at namula. At pagkatapos ay unti-unting nawalan ng buhay. Hindi siya namatay, mas masahol pa ron. Tila siya naging isang manikang walang kaluluwa. Ang primal na insting ni Emar ay sumigaw, sumugot, gawin ang kahit ano. Ngunit ang takot ay parang isang kamay na nakahawak ng mahigpit sa kanyang lalamunan. Alam niyang kung papasok siya ngayon, mag-isa at walang armas maliban sa ita na naiwan niya sa bahay, magiging isa lamang siya sa mga biktima. Nang matapos si Aling Nena kay Mang Teban, lumapit ito sa sulok kung nasaan si Rico. Lumuhot ito at hinaplos ang buhok ng kanyang kapatid na parabang isa itong ina na nag-alaga sa kanyang natutulok na anak. Malapit na, aking munting prinsipe, bulong nito. Ang boses ay hindi na malambing kundi isang nakakakilabot na sitsit. Malapit ka ng maging ganap, magiging mas malakas ka kaysa sa ama mo. Sa ilalim ng liwana ng lampara, nakita ni Emar ang mapagbabago kay Rico. Ang balat nito ay mas maputla. May maamaitim na ugat na gumagapang sa ilalim ng balat nito sa may lig at mga braso. At nang bahagyang gumalaw ang ulo nito, dumilat ang mga mata ni Rico. Ang mata na iyong, hindi na ito ang mga mata ng kanyang kapatid. Ang dating kulay tsokolate ng mga mata ay ngayoy mapupula, walang kislap at walang pakilala. Ito ang mga mata ng isang hayop na naghihintay. Ang kamalik na ito ay hindi isang kulungan. Ito ay isang pugad. Isang bahay para sa mga hinihintay ang kanilang ganap na pagbabagong anyo. Ang nawawala ay hindi patay. Sila ang magiging bagong hukbo ni Aling Nena. Isang alon ng
pagkahilo at pagkasuka ang bumalot kay Emar. Ang kanyang kapatid. Ang kanyang malit na kapatid ay unti-unti nang nagiging isang halimaw sa ilalim ng pag-alaga ng isang demonyo. Kailangan niyang umalis. Kailangan niyang bumalik. Kailangan niyang tulong. Ang kwaderno. Ang pangil. Si Lola Elena. Dahan-dahan. Halos hindi humihinga. Umatras. Si Emar palayo sa butas. Ang bawat hakbang paatras ay isang pagsubok. Ang kanyang nga paa ay tila gawa sa tingga. Ang kanyang puso ay dumadagundong na tila isang tambol na nagbabanta na gisingin ang buong baryo. Nang magkalayo na siya ng sapat, tumalikot siya at tumakbo. Hindi na niya inalintana ang ingay. Ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ni Rico na may mamatang pula. Pabalik sa kanilang bahay, ang takot ay napalitan ng isang desperadong determinasyon. Hindi niya hahayaang makuha ng halimaw na iyon ang kanyang kapatid. Lalaban siya. Pabalang niyang binuksan ang pintong ang kanilang bahay. Handa nang isalaysay ang lahat sa kanyang lola. Handa nang kunin ang anumang armas na mahahanap niya. Ngunit ang sumalubong sa kanya ay isang tanawing nagpaguho sa lahat ng natitira niyang pag-asa. Ang bahay ay walang ilaw. Ang pinto ay nakabukas ng maluwag. Lola? Nay! Tawag niya. Ang boses ay nanginginig. Walang sumagot. Pumasok siya. Sa ibabaw na hapagkainan, sa ilalim ng sina ng buwan na tumatagos sa bintana, ang baul na kahoy ay nakabukas at walang laman. Ang kuwaderno at ang pangil ay wala na. At sa tabi ng walang lamang baul, may isang pirasong papel na nanggaling sa kuwaderno ng kanyang ama. Nakasulat dito, gamit ang isang itim at malapot na likido na alam niyang hindi tinta, ay isang salita lamang. Isang salitang tila isang hatol. Huli. Ang lubid ay mahigpit sa kanyang pulso. Ang magaspang na hibla ay kumakaskas sa kanyang manipis na balat. Ang sahig ay malamig at mamasa-masa, at ang hangin ay puno nga amoy nga alikabok, nabubulok na kahoy, at ng isang bagay na mas masahol pa ang amoy nga kasama ang matagal ng kilala ni Elena. Hindi siya nakpumiglas. Ang kanyang lakas ay matagal nang naubos, hindi dahil sa katandaan, kundi dahil sa bigat ng isang lihim na kinimkim niya sa loob ng 20 taon. Isang anino ang humarang sa liwanag ng nag-isang lampara. Ang anino ay dahan-dahang nakaanyo at ang muka ni Aling Nena ay lumitaw. Ang kanyang ngiti ay wala na, pinalitan ng isang ekspresyon ng malamig na tagumpay. Sa wakas, Elena, sabi nito, ang boses ay hindi na malambing kundi matigas at punong pait. Nakita rin tayong muli. Tinitigan siya ni Elena. Ang kanyang mata ay pagod ngunit hindi natatakot. Soledad, bulong niya. Ang pagbikas sa tunay na pangalan nito ay isang pag-amin. Isang pag-amin na alam niya ang lahat sa simula pa lang. Isang ngisi ang gumuhit sa mga labi ni Soledad. Natatandaan mo pa pala, magaling, akala ko ay nabura na ang panahon ang lahat sa isipan mo, katulad ng kung paano ninyo binura ang kapatid ko. Ang masalitang iyon ay isang susi na nagbukas sa pintong nakaraan. Biglang bumalik ang lahat kay Elena. Naalala niya ang apoy. Ang sigaw. Ang gabi kung saan ang baryo ay naging isang larangan ng digmaan. Naalala niya ang kanyang asawa, ang ama ni Emar, na buong tapang na nakikipaglaban gamit ang buntot pagi. Naalala niya ang halimaw, ang orihinal na yanggaw. Ang kapatid ni Soledad, isang nilalang na may lakas ngang pungtaw at uhaw sa dugo. Napatay nila ito, ngunit ang tagumpay ay may kasamang lason. Sa gitnang kaguluhan, habang hinahanap nila ang iba pang biktima,
Natakpuan ni Elena ang isang batang babae na nagtatago sa ilalim ng sahik na kawayan, si Soledad. Nga 16 na taong, gulang pa lamang nun. Nanginginig sa takot, umiyak, at nakmamakaawa. Huwag po, wala po akong kasalanan. Sabi nito nun, pinilit lang niya ako. Kapatid ko, siya pero hindi ko, ginusto to. Naawa si Elena. Sa mga matang batang iyon, nakita niya hindi ang isang halimaw, kundi isang biktima, isang pagkakamali. Isang malaking pagkakamali. Tumakbo ka, sabi ni Elena sa batang Soledad. At mangako ka, hinding-hindi ka na babalik. Kalimutan mo ang lugar na ito at mamuhay ka ng payapa. Iyon ang sumpang binitawan niya sa sarili. Isang kasunduan na itinago niya sa lahat pati na sa kanyang asawa. Isang lihim na dala-dala niya hanggang sa libingan. Ngayon, ang lihim na iyon ay nakatayo sa kanyang harapan. Isang multoeng kanyang pagkakamali. Bakit ka bumalik, Soledad? Tanong ni Elena. Ang boses ay basag. Sumumpa ka. Ang magasumpa ay para sa mga mahihina. Sagot ni Soledad. Lumalakat paikot sa kanya na parang isang lobo na pinagmamasdan ang kanyang biktima. 20 taon akong naghintay, Elena. 20 taon akong nagplano. Nagpanggap akong isa sa inyo. Ipinakita ko sa kanila ang kabaitan. Inalagaan ko sila. At isa-isa, kinuha ko sila. Ang tingin ni Elena ay napunta sa mga anino sa sulong kamalik. Si Mang Taban, na ngayoy nakaupo ng tulala. Ang iba pang makatawan na hindi niya makilala sa dilim. At si Rico, ang kanyang apo, nakagapos. At ang mga mata ay nakadilat sa isang mapulang paghihintay. Ang apo ko, nanginginig, na sabi ni Elena, huwag mong idamay ang pamilya ko. Tumawa si Soledad. Isang tawang walang saya. Punong nason. Ang pamilya mo ang ugat ng lahat ng ito. Ang lolo mo ang pumatay sa aming nga ninuno. Ang asawa mo ang pumatay sa kapatid ko. Ito ay hindi lang pakihiganti, Elena. Ito ay katarungan. Ibabalik ko ang aming angkan dito mismo sa lupang sinira ninyo at ang pamilya mo ang magiging pundasyon. Lumuhod si Soledad sa harap niya. Ang mukha nila ay ilang pulgada na lang ang layo. Ang hininga nito ay amoy lupa, amoy libingan. Magsasama na ulit tayo, Elena. Bulong nito. Ang bawat salita ay isang pangako ng impyerno. Pero sa pagkakataong ito, kakampi na kita. Mula sa kanyang likuran, may kinuha si Soledad. Isang maliit na kutsilyo, kinakalawang at matulis. Maingat niyang ipinahid dito ang sarili niyang lawe. Ang itim na likido ay kumikinang sa liwanag ng lampara. Itinaas nito ang kutsilyo. Ang malamak na dulo nito ay dumampi sa leeg ni Elena. Hindi sumigaw si Elena. Tinitigan lamang niya ang mamatang halimaw na pinalaki niya at sa kanyang isipan, isang dasal ang kanyang binuo. Hindi para sa kanyang kaligtasan, kundi para sa kaligtasan ng kanyang huling pag-asa. Emar, anak, patawarin mo ako. Ang galit ay isang pambihirang panggatong. Para kay Emar, ito ay isang apoy na tumupok sa lahat ng kanyang takot. Ang bakawala ang kanyang lola, ang blangkong baul, ang salitang huli, lahat ay naksanip upang lumihang isang determinasyong bakal. Wala ng atrasan, wala ng pag-alinlangan. Ngayong gabi, matatapos ang lahat. Bumalik siya sa bahay, hindi para magtago, kundi para maghanda. Ang naaral mula sa talaarawan ng kanyang ama ang naging gabay niya. Kinuha niya ang lahat ng bawang na mahanap niya sa kusina at dinigdig ang na ito. Ang matapang na amoy ay pumuno sa hangin. Kumuha siyang isang boteng langis ng niyok at isinalin dito ang dinikdik na bawang.
Habang inusal ang masalitang Latin na itinuro ang kanyang lola, ang kanyang boses ay matatak at punong layunin. Kumuha siyang isang supot ng asin at isinilit ito sa kanyang bulsa. Ang kanyang armas ay hindi gawa sa bakal, kundi sa pananampalataya at sinaunang kaalaman. Ang ita na kinakalawang na dati simbolo ng kanyang kawalan ng magawa ay kanyang hinasa hanggang sa kumislap ang talim nito sa liwanag ng buwan. Ipinahit niya ang pinahalong langis at bawang sa talim nito. At sa kanyang braso at lig, na lumilihang isang espiritual na baluti. Ang agimat sa kanyang dibdib ay patuloy na mainit, isang paalala na hindi siya nag-isa. Nang handa na siya, lumabas siya sa gabi. Ang Baryo Magdiwata ay parang isang sementeryo. Ang bawat bahay ay isang lapida. Ngunit alam ni Emar na sa likod ngang manakasarang pinto, may mataong naghihintay, nagdarasal, at para sa kanila, para sa kanyang pamilya, lalaban siya. Dumiretso siya sa kamali. Ang dating takot na naramdaman niya sa lugar na iyon ay napalitan ng isang malamig na galit. Mula sa labas, naririnig niya ang matunok isang mahinang ungol, isang kaluskos, manggabulong na hindi maintindihan. Hindi na siya nagtago. Hindi na siya sumilip. Sinipa niya ang sirang pinto at ito'y bumaksak ng may malakas na kalabog. Ang tanawin sa loob ay mas masahol pa kaysa sa kanyang huling nakita. Si Aling Nena o Soledad ay nakatayo sa gitna. Ang kanyang anyo ay bahagyang nagbago. Ang kanyang kuko ay mas mahaba at matutulis. Ang kanyang mata ay dalawang pulang baga na nagliliyap sa dilim. Sa likod niya, ang dating taga-baryo si Mang Teban at dalawa pang lalaki na nakilala ni Emar ay nakatayo. Ang kanilang mata ay blangko at pula. Ang kanilang bibig ay bahagyang nakaawang. Sila ang bagong gawang halimaw. At sa isang sulok, nakatali pa rin sa poste, ay ang kanyang lola Elena. May sugat sa kanyang lik, ngunit buhay pa ito. Ang mamata ay nakapikit sa sakit. Sa kabilang sulok, si Rico ay nakatayo na rin, nanginginig. Nasa pagitan ng pagiging tao at pagiging halimaw. Nagbalik ka, sabi ni Soledad. Ang boses ay isang malamig na sitsit. Isang hangal na tupa na bumabalik sa katayan. Nandito ako para bawiin ang pamilya ko. Mariing sabi ni Emar, itinaas ang kanyang makintab na ita. Tumawa si Soledad. Ang pamilya mo ay pag-ari ko na. Sa isang senyas, ang tatlong aswang ay nagsimulang gumalaw, dahan-dahan, palapit kay Emar. Ang kanilang magalaw ay hindi na pang tao, kundi parang magagambang gumagapang. Hindi naghintay si Emar na makalapit sila. Dumukot siya sa kanyang bulsa at naghagis ng isang dakot ng asin. Nang tumama ang asin sa maaswang, sila'y umaray sa sakit. Na parabang napasong ang apoy, ang kanilang balat ay umusok. Nakaroon ng pagkakataon si Emar. Sumugot siya, hindi kay Soledad, kundi sa pinakamalapit na aswang, si Mang Teban. Iwinasiwas niya ang kanyang itak. Ang dating tanot ay umilag ng may bilis na hindi kapanipaniwala. Ngunit nahagip ng talim ang braso nito. Isang malalim na hiwa ang naiwan at mula dito ay hindi pulang dugo ang umagos kundi isang itim at malapot na likido. Umungol ito sa galit at sinubukang kalmutin si Emar. Ang laban ay naging isang magulong sayong kamatayan. Ang tatlong aswang ay sabay-sabay na sumusugot. Ang kanilang kuko ay sumusutsot sa hangin. Ngunit ang langis sa katawan ni Emar ay epektibo. Sa tuwing susubukan siyang hawakan, sila'y napapaso at umaatras. Ginamit ni Emar ang kanyang ita hindi para pumatay, kundi para lumikhang distansya. Itinutulak sila palayo habang unti-unti siyang gumagalaw patungo sa kanyang lola. Habang nakikipaglaban siya, ang kanyang mata ay napunta kay Rico.
Nakatayo lang ito sa sulo. Nanginginig. Ang kanyang nga kamay ay nasa kanyang ulo na parabang may isang digmaan na nangyayari sa loop mismo ng kanyang isipan. "Rico, lumaban ka!" sigaw ni Emar. Ang sigaw niya ay tila umabot sa kapatid. Tumingin si Rico sa kanya. At sa isang saglit, ang pula sa mga mata nito ay bahagyang nawala. Isang kislap ng pagkalito ng pagiging tao ang lumitaw. Nakita ni Soledad ang pag-aatubili ng kanyang bagong alagad. "Huwag mo siyang pakinggan," sigaw nito. "Isa ka na sa amin." Nakalikha ng sapat na espasyo si Emar. Itinulak niya ang huling aswang at tumakbo patungo kay Lola Elena. Mabilis niyang kinalagan ang ngalubit. Ngunit habang ginagawa niya iyon, naramdaman niya ang isang matinding sakit sa kanyang likuran. Isa sa mga aswang ang nakalusot at ang matutulis nitong kuko ay bumaon sa kanyang balikat. Ang sakit ay nag-alap, ngunit hindi iyon ang pinakamasama. Naramdaman niya ang isang bagay na malamig na gumagapang mula sa sugat papasok sa kanyang maugat. Ang glason. Ang sumpa. Napaluhot siya. Ang kanyang paningin ay nagsimulang manlabo. Tumingin siya sa kanyang kapatid. Si Rico ay nakatitik sa kanya. Ang mata ay muling namumula. Dahan-dahan, ngumisi ito. At sa isang mabilis na galaw, sumugot ito hindi sa mga kalaban, kundi sa kanya. Bago pa man siya makakilos, dinambahan siya ni Rico. Ang makamay nito ay nakahawak sa kanyang braso at ibinuka nito ang kanyang bibig at buong lakas na kinagat ang kanyang kamay. Ang sakit ng kagat ay matindi, ngunit wala itong panamasa. Sakit ng katotohanan ang kumakagat sa kanya ay ang sarili niyang kapatid. Nakita ni Emar sa mga mata ni Rico hindi ang galit, kundi ang isang blangkong gutom, ang mga mata ng isang hayop na sumusunod lamang sa kanyang amo. "Rico, bitiwan mo ko," sigaw ni Emar. Sinusubukang itulak ang kapatid ngunit ang lakas nito ay hindi napangkaraniwan. Kasabay nun, naramdaman niya ang malamig na lason mula sa kagat na gumagapang sa kanyang braso. Mas mabilis, mas malakas. Ang kanyang paningin ay lalong nanlabo. Ang kanyang makalamnan ay nagsimulang manginig. Ang sumpa ay mabilis na kumakalat. Isang figura ang biglang dumaan sa gilid ng kanyang paningin. Si Lola Elena, kahit na nanghihina, ay kinuha ang ita na nahulog ni Emar. Sa isang sigaw na punong galit at pagmamahal ng isang lola, ipinalo niya ang lapat ng itak sa likod ni Rico. Blag. Natigilan si Rico. Napabitaw ito kay Emar at bumaksak sa sahig walang malay. "Tumayo ka, apo," sigaw ni Lola Elena. Inila si Emar patayo. Wala na tayong oras. Tiningnan ni Emar ang kanyang kamay. Dalawang malalim na butas mula sa mga pangil ni Rico ang nakabakas doon at ang paligid nito ay mabilis na nangingitim. Ang lason ay nasa loop na niya. "Lola, huli na ang lahat," sabi niya. Ang kanyang boses ay nanghihina. "Hindi," giyit ngang matanda. Hinila siya palayo sa kaguluhan kung saan ang maaswang ay muling nagsisipahanda sa pag-atake. May isang paraan. Sinasabi sa mga lumang aklat, ang lason ay kailangang sipsipin palabas bago sumikat ang araw. Ngunit hindi kahit sino lang. Kailangan itong gawin ng isang taong may dalisay na pagmamahal para sa iyo. Isang pag-ibig na mas malakas kaysa sa sumpa. Sino? Ang kanyang lola ay sugatan at nanghihina. Ang kanyang ama ay matagal nang wala. Ang kanyang ina, ang kaisipang iyon ay nagbigay sa kanya ang lakas. Kailangan niyang makauwi. Hinila niya ang kanyang kapatid na walang malay. "Tulungan niyo ako, La."
Habang si Soledad ay nagutos sa kanyang maalagad na muling sumugot, binuhat ni na Emar at Lola Elena si Rico at tumakbo palabas ng kamalik. Ang kanilang pagtakbo ay desperado. Bawat hakbang ni Emar ay mabigat. Ang lason ay unti-unting pinapahina ang kanyang katawan. Naramdaman niya ang panginginig, ang paglalami ng kanyang dugo. Ang maanino sa paligid ay tila nagkakaroon ng mamukha. Sa wakas, narating nila ang kanilang bahay. Pabalang nilang binuksan ang pinto at inihiga si Rico sa sahig. Si Aling Marta ay sumalubong sa kanila. Ang kanyang mukha ay larawan ng purong sinda sa nakikita ang duguan niyang asawa, ang sugatang biyenan at ang walang malay na bunsong anak. Anong nangyari? Sigaw nito. Marta, pakinggan mo ako. Sabi ni Lola Elena. Hinawakan ang mabalikat ng manugang. Si Emar, nalason siya. Kinagat siya. Kailangan mong iligtas ang anak mo. Ipinaliwanag ng matanda ang kailangang gawin. Ang mamata ni Aling Marta ay nanlaki sa takot. Hindi ko kaya. Nanginginig niyang sabi. Paano kung ako naman ang malason? Iyon ang panganib? Malungkot na sabi ni Lola Elena. Ngunit ang pag-ibig ng isang ina, sinasabi nilang ito, ang pinakamalakas na gimat sa lahat. Tumingin si Emar sa kanyang ina. Nakita niya ang takot dito, ngunit sa likod ng takot nakita niya ang isang bagay na mas malakas pa, ang walang hanggang pagmamahal. Nay. Bulong ni Emar. Iniabot ang kanyang nangingitim na kamay. Ang sakit ay halos hindi na niya makayanan. Nararamdaman na niya ang pagbabago sa loob niya. Ang isang bahagi niya ay gustong magalit, sumigaw, maging isang halimaw. Vepo. Nay, baka mapahamak kayo. Ngunit hindi na nakinig. Si Aling Martha. Lumuhod ito sa tabi niya. Ang mga luha ay bumuhos mula sa kanyang mata. Hindi luhang takot, kundi luhang determinasyon. Hinawakan nito ang kamay ng kanyang anak. Patawarin mo ako, anak, kung nakulang ako sa pag-alaga sa inyo, sabi nito, ang boses ay basag. Ngayon, hahayaan mo akong itama ang lahat. Tumango si Emar. Ang sarili niyang nga luha ay nagsimulang dumaloy. Dahan-dahan, sa liwanag ng isang solong bumbilya sa kanilang sala, inilapit ni Aling Marta ang kanyang bibi sa sugatang kamay ng kanyang panganay na anak. Huminga ito ng malalim, at pagkatapos ay idinikit nito ang kanyang labi sa sugat. Isang sigaw ang kumawala mula sa lalamunan ni Emar. Hindi sigaw ng sakit, kundi sigaw ng isang pusong pinupunit sa dalawa ang pag-asang mabuhay at ang takot para sa taong nagbibigay buhay sa kanya. Lumipas ang ilang linggo. Ang sinagaraw ay tila mas maliwanag na ngayon sa Baryo Magdiwata. Ang kwentong gabing mahalimaw ay kumalat. Ngunit ito'y naging isang alamat na ibinubulong na lamang, isang masamang panaginip na pilit kinakalimutan ng lahat. Ang kamalik ay sinunok hanggang sa maging abo, si Soledad, at ang kanyang maaalagad ay hindi na kailanman nakita. Para sa karamihan, tapos na ang lahat. Ang kapayapaan ay nagbalik. Ngunit para kay Emar, ang kapayapaan ay isang salitang banyaga. Nakaligtas siya. Ang lason ay nawala sa kanyang sistema, ngunit nag-iwan ito nga paklat hindi lang sa kanyang kamay, kundi pati na rin sa kanyang kaluluwa. Si Lola Elena ay unti-unti nang lumalakas, ngunit ang insidente ay nag-iwan sa kanya ng permanenteng kahinaan. Siya na ngayon ang inaalagaan. Si Rico ay nagpapagaling din. Ang maalaala niya sa mga gabing iyon ay malabo pira-piraso. Ngunit minsan, sa gitnang gabi,
Nahuhuli siya ni Emar na nakatitik sa bintana, sa madilim na gubat, na may isang tingin sa kanyang nga mata na hindi nakatulad ng dati, isang tingin na malayo at gutom. At ang kanyang ina, si Aling Marta, tila siya bumalik sa dati, nagluluto, naglilinis, nag-aalaga, ngunit may nagbago, mas tahimik na siya ngayon. Ang kanyang mangiti ay bihirang umabot sa kanyang nga mata, at kung minsan, kapaakala niyang walang nakatingin, nakikita ni Emar ang isang anino ng pagod at kalungkutan na dumadaan sa kanyang mukha. Si Emar na ngayon ang tagapagbantay. Tinanggap na niya ang tungkulin. Bawat gabi, binabasa niya ang talaarawan ng kanyang ama. Sinasaulo ang nga dasal. Pinag-aralan ang nga lunas at lason. Ang agimat ay palaging nasa kanyang lig, isang paalala ng kanyang responsibilidad. Ang dating pag-alinlangan ay napalitan ng isang mapagmatiyag na paniniwala. Isang gabi, habang abala siya sa paglilinis ng lumang itak sa kanilang balkonahe, narinig niya ang isang tunog mula sa loob ng bahay. Isang himik, ang kanyang ina ay nahihili. Isang pamilyar na oyayi na kinakanta nito sa kanila ni Rico noong sila'y nga bata pa. Napangiti si Emar. Sa gitnang lahat ng kadiliman, ang mas simpleng bagay na tulad nito ang nagbibigay sa kanyang pag-asa. Tumayo siya at pumasok sa loob para kamustahin ang ina. Naabutan niya itong nakaupo sa isang silya sa kusina, nakatalikot sa kanya, nakaharap sa bintanang nakatanaw sa dilim. Mahina nitong inuugoy ang sarili habang naghihili. Ngunit walang bata sa kanyang nga braso, walang duyan, siya ay naghihili sa hangin. Nay, mahinang tawak ni Emar. Huminto sa pag-ugoy ang kanyang ina. Huminto rin ito sa pagkanta. Ang katahimikan ay biglang naging mabigat. Dahan-dahan, lumingon ito sa kanya. Ang kalahati nga mukha nito ay nasa anino. Ang kalahati ay nasa maputlang liwanag na nagmumula sa labas. Gising ka papala, anak, sabi nito, ang boses ay kalmado, masyadong kalmado. May mali. Napansin ni Emar ang isang bagay. Ang oyayi. Ang himig ay tama. Ngunit ang salitang binubulong nito kanina ay hindi ang salitang naalala niya. Iba. Mas luma. Hindi Tagalog. At habang nakatitik siya sa kanyang ina, sa isang saglit, sa isang kisap mata, nahuli niya ito, ang liwanag ng buwan na tumama. Sa mga mata nito ay nagpakita ngang isang kislap, isang napakabilis na kislap ngang kulay na hindi dapat naroroon. Isang maputlang pula. Nawala rin ito kaagad na parabang hindi nangyari. Ngumiti ang kanyang ina. Matulog ka na, maaga ka pa bukas. Tumango lamang si Emar. Ang kanyang lalamunan ay biglang natuyo. Dahan-dahan siyang tumalikot at bumalik sa kanyang silid. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa isang bagong uri ngang isang sinda na mas malalim, mas personal, at mas walang katapusan. Ang sumpa ay hindi nasira. Ang lason ay hindi nawala. Ito ay lumipat lamang ng sisitlan. At ang pinakamatibay na agimat na nagligtas sa kanya ang pag-ibig ng isang ina ay siya na ngayong pinakabago at pinakamalapit niyang kalaban. Ang halimaw ay hindi na nasa labas. Nakatira na ito sa loob ng kanilang bahay. At dito nagtatapos ang madilim na kuwento ni Emar at ng isinumpang Baryo Magdiwata. Mula sa manunulat na nasa likod ng mikropono, isang taos-pusong pasasalamat sa iyo. Salamat sa pagsama mo sa paglalakbay, na ito isang paglalakbay sa pusong kadiliman ng ating sariling alamat. Ang pagsulat sa bawat kabanata ay isang hamon. Isang pagsisit sa takot sa lumbay at sa mga tanong na minsan ay mas nakakatakot pa kaysa sa mga halimaw mismo. Ngunit sa kabila ng lahat ng lagim, umaasa akong may naiwang liwanag sa inyo. Dahil ang kwentong ito
sa kaibuturan nito ay hindi lamang tungkol sa aswang. Ito ay kuwento tungkol sa sakripisyo ng isang pamilya, tungkol sa pag-ibig na kayang maging lunas, ngunit maaari ring maging pinakamatinding lason, at higit sa lahat. Ito ay kuwento tungkol sa pag-asa na patuloy na sumisibol kahit sa pinakatinik na lupa. Ngayon, nais kong marinig ang iyong salobin. Ano ang tumatak sa iyong isipan? Aling bahagyang naiwan sa iyong kilabot? Gawin nating isang malaking umpukan ang comment section sa ibaba. Magbahagi kang ng iyong mga teorya, ng iyong naramdaman. Bawat komento ninyo ay musika sa aking pandinig. Muli, mula sa akin, maraming salamat. Hanggang sa susunod nating paglalakbay sa gabi.